Hoy, ano ba yang sinasabi mo? Tanod, ikaw ba ang magde-debate sa mga politiko? Haha, barangay tanod ka lang, hindi abogado, sigaw ng isang mayabang na konsehal. Si Mang Rudy, ang simpleng barangay tanod, ay nakatayo lang sa harap ng stage. Nakasuot ng lumang uniforme, hawak ang baston niya. Pero sa kanyang meta, may kakaibang liwanag. Saijish, Mang Rudy, sumali ka kung gusto mo. Pero huwag kang magreklamo kapag napahiya ka, sabi ng moderator habang tumatawa ang lahat. Bakit ganito? Si Mang Rudy ay laging nakaduty sa barangay, nag-ayos ng away ng kapitbahay, nagbabantay sa gabi. Walang nakaalam ng kanyang nakaraan. Kabanata 1. Isang mainit na hapon sa barangay San Roque, lungsod ng Quezon. Alas 5:30 ng hapon, pero parang tanghaling tapat pa rin ang sikat ng araw. Sa gitna ng barangay hall na gawa sa hollow blocks at may mga bitak-bitak na pintura, punong-puno na ang mga upuan na plastic. May mga nakasabit na banderitas na kulay pula, puti, dilaw at asul, at malaking tarpaulin sa harapan na nakasulat. Grand Debate, para ese katotohanan 80 Hastisya ese barangay. May tatlong politiko sa stage na nakabarong at naka-Amerikana. Si Konsehal Edwin Cruz na kilala sa pagmamayabang ng kanyang bagong Fortuner. Si Kapitan Delia Ramos na laging may bodyguards kahit sa barangay lang. At si Ati. Victor Lim, abogado ng bayan na laging may dalang briefcase na parang milyon-milyon ang laman. Sa harap nila, nakaupo ang mga taga-barangay, mga nanay na may pamaypay, mga tatay na nakasando, at mga kabataan na abala sa cellphone. Sa pinakadulo ng hall, malapit sa pinto, nakatayo si Mang Rudy. 59 na taon na siya, matangkad pa rin kahit medyo yumuko na ang likod. Suot niya ang lumang uniform ng barangay tanod, kulay khaki na polo na kupas na ang kulay, at pants na may mga butas-butas sa tuhod. Hawak niya ang kanyang baston na gawa sa nara na may ukit na Rudy. Tanod 24 paghahati 7. Matagal na siyang tanod dito. 10 taon na. Walang umuwi sa bahay niya na hindi siya nakikita sa kanto. Nagbabante, nag-aayos ng away ng makapitbahay. Kaya'y tinutulungan ang matatanda sa pagtawid. Biglang may lumapit na lalaki, si Kagawad Tony, nakilala sa pagiging loudspeaker ng kapitan. Hoy, Mang Rudy, sigaw niya habang nakangisi. Bakit ka nandito? May magnanakaw ba sa debate? Hehe, tumawa ang mga nasa paligid. Si Mang Rudy, ngumiti lang siya ng mahina. Gusto ko lang makinig, Kagawad, sagot niya ng mahinahon. E di umupo ka na lang sa labas. Baka makita ka ng kamera, mapagkamalan pang suspect, dagdag pa ni Kagawad Tony. Mas malakas ang tawa ng mga tao. Hindi na nagsalita si Mang Rudy. Tahimik siyang tumayo sa gilid, malapit sa electric fan na umikot ng mabagal. Nagsimula na ang programa. Nagdasal muna si Sister Carmen, tapos kumanta ng national anthem ang mga bata. Pagkatapos, si Kapitan Delia ang unang nagsalita. Mga kababayan, ngayong debate na ito, ipapakita natin kung sino talaga ang may alam sa hustisya at tama. Hindi lang puro dayda. Alakpakan. Sumunod si Konsehal Cruz. Sa totoo lang, mga kabarangay, marami sa atin ang walang alam sa batas. Kaya nga may mga eksperto. Hindi yung basta na lang nagsasalita. Tumingin siya ng matagal kay Mang Rudy habang nagsasalita. Halatang halata. Nagtawanan ulit ang mga tao. Nang dumating ang open forum, may isang matandang babae na nagtatanong tungkol sa paggamit ng barangay funds. Sumagot si Ati. Limnang mahaba, puno ng various, herein at pursuant to existing laws. Tapos, biglang may nagtataas ng kamay sa likod. Si Mang Rudy. Tahimik ang buong hall. Lahat nakatingin. Pwedeng magtanong po. Tanong niya ng mahina pero malinaw. Si Kapitan Delia, nakangisi. Saijish, Mang Rudy. Bigyan natin siya ng chance. Baka may reklamo sa magnanakaw sa kanto niya. Tumawa ulit ang lahat. Eti ang moderator, si Ginoong Perez, napangiti. Saijish, tanod Rudy, ano ang tanong mo? Tanong ng moderator habang kinokontrol ang tawa.
Si Mang Rudy, hindi gumagalaw ang ekspresyon. Simple lang po. Kung ang barangay funds ay para sa tao, bakit po ba maraming proyekto ang napupunta sa mga kontratista na malalapit sa inyo? At bakit po hanggang ngayon, wala pang bagong Poso Negro sa Purok Pito? Biglang natahimik ang lahat. Pero ilang segundo lang, sumabog ang tawa. Hala, si Mang Rudy, abogado na pala, sigaw ni Kagawad Tony. Tanod ka lang, ha? Bakit? Nakapag-aral ka ba ng batas? Tanong ni Konsehal Cruz habang tumatawa. Nga, baka napanood mo lang yan sa TV. Sabi naman ng isa. Si Ati, Lim, nakataas ang kilay. Tanod, alam mo ba ang ibig sabihin ng due process? Rule of law. Baka naintindihan mo lang yan sa ang probinsyano. Sabay-sabay natawa ang buong hall. May mga kumukuha na ng video sa cellphone. May nagwi-whisper. Viral to for sure. Si Mang Rudy, hindi gumagalaw. Hawak pa rin niya ang baston niya. Sa mga mata niya, parang may nagliyab na apoy na hindi nila nakikita. Salamat po sa pagkakataon. Sabi niya lang, tapos naupo na ulit sa gilid. Pero sa loob-loob niya, may sinasabi siyang mahina, halos bulong na lang. Darating din ang araw, makikilala ninyo kung sino talaga ako. At sa sandaling iyon, walang nakakaalam na ang simpleng barangay tanod na pinagtatawanan ng lahat ay dating si Honorable Chief Justice Rodolfo M. Santos, ang nag-iisang Chief Justice sa buong Pilipinas na nagbitiw sa pwesto hindi dahil sa korupsyon, kundi dahil sa labis na pagmamahal sa mga taong hindi na nakarating sa korte. At ngayon, nakatayo siya sa harap nila, hindi bilang hukom, kundi bilang tanod lang. Pero hindi pa sila handa sa susunod na mangyayari. Hindi pa sila handa sa katotohanan. At hindi pa sila handa sa hustisya. Kabanata 2, Yenji unang round ng debate. Matapos ang mahabang tawa na para bang walang katapusan, tahimik na namang naituloy ang programa. Si Ginoong Perez, ang moderator, ay kumuha ng tubig at umubo-ubo para may balik ang order. Sayjish, mga kababayan, open forum na talaga. May iba pa bang gustong magtanong? Pwede nang magsalita kahit sino talaga. Sabi niya habang nakatingin kay Mang Rudy na may bahid ng pang-iinsulto sa ngiti. Ang unang round ng debate ay opisyal nang nagsimula. Ang topic, paano ba natin mapipigilan ang korupsyon sa barangay level? Unang sumagot si Kapitan Delia Ramos. Nakaupo siya ng matigas, hawak ang mikropono na parang korona. Una sa lahat, mga kabarangay, ang korupsyon ay nangyayari kapag walang transparency. Kaya kami, bilang mga leader, gumagawa ng regular na audit. May say naman, di ba? At saka, kami ay nagpo-post ng financial statement sa bulletin board kahit isang beses sa isang taon. Palakpakan ng kanyang mga taga-suporta. May mga nagsigawan pa ng Go, Cap, Go, Cap. Sumunod si Konsehal Edwin Cruz. Tumayo siya, naglagay ng kamay sa bulsa, at nagmalaki. Simple lang yan. Kailangan ng modernization. Kung may CCTV sa bawat kanto, may dashboard online, may app na magre-report ng anomalya, tapos na ang korupsyon. Pero siyempre, kailangan ng budget. Kaya kailangan natin ng mga investors. Hindi yung puro dada na walang pera. Tumango-tango ang mga nakikinig na mayayaman sa harapan. May mga nagsabi pang, tama yan. High-tech tayo. Si Ati, Victor Lim naman ang huli. Naka-Amerikana siya kahit mainit. At may dalang PowerPoint pa sa laptop. Sa legal na aspeto, mga kababayan, mayroong Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May ombudsman, may sandigan bayan, pero ang problema, kulang sa political will. Kaya kailangan natin ng mga leader na may takot sa Diyos at may takot sa batas. Malakas ang palakpakan. Arang nanalo na sila sa eleksyon. Pagkatapos ng 3 sagot, binigyan ulit ng moderator ng pagkakataon ang audience. Sayjish, sino pang may tanong o komento? Open talaga to kahit sino. Tahimik. Walang nagtataas ng kamay. May mga nagbubulungan na sino pa ba ang magtatanong? Tapos na ang mga tanong eh. Pero sa likod, dahan-dahang tumayo ulit si Mang Rudy.
Arang may nagumpisang tumawa na naman. May nagsabi pang, ayan na naman si Tanod Rudy. May part 2 ba yan? Pero hindi siya naapektuhan. Tahimik siyang lumakad papunta sa gitna, hawak pa rin ang baston niya. Hinintay niya ang mikropono. Binigay ni Ginoong Perez ang mikropono, pero may kasama pang komento. Sage, Mang Rudy, 5 minutes lang ha. Baka maubusan tayo ng oras. At saka, hindi naman tayo courtroom dito, ha? Relax ka lang. Tumawa ulit ang lahat. Kumuha na malalim na hininga si Mang Rudy. Tiningnan niya ang tatlong nasa stage. Tiningnan niya ang mga tao. At nagsalita siya ng mahinahon, malinaw, at mabagal pero may bigat na hindi may paliwanag. Salamat to sa pagkakataon. Simple lang po ang tanong ko sa inyong tatlo. Tahimik ang buong hall. Wala nang tumawa. Kapag may barangay funds na 15 milyon para sa taon at may proyektong 12 milyon para sa bagong barangay hall na may aircon at elevator pero ang puro klima, hanggang gayon, walang tubig na umaagos sa gripo at ang mga bata, nag-iigib pa sa malayong poso. Huminto siya. Tumingin siya kay Kapitan Delia. Kap, ito po ba ang tinatawag ninyong transparency? Biglang natahimik ang lahat. Ni hindi na gumagalaw ang electric fan sa ingay ng katahimikan. Si Kapitan Delia, namula ang mukha. Ano naman ang koneksyon noon, Danod? Kailangan ng barangay hall na maganda para may maayos na opisina. Tumingin si Mang Rudy kay Konsehal Cruz. At ikaw naman, Konsehal, ito po ba ang modernization na sinasabi mo? CCTV sa kanto, pero walang tubig sa bahay ng mga tao. Si Konsehal Cruz, na timem. Kasi progressive development, yan. Step by step. Tumingin si Mang Rudy kay Ati. Lim. At ikaw naman, attorney, ito po ba ang political will na sinasabi mo? May RA 3,019, may ombudsman. Pero bakit po hanggang gayon, walang kaso ang mga kontratista na magkakaanak ng mga opisyal natin dito? Arang bomba ang sumabog sa loob ng hall. May mga nagsimula ng magbulungan. May mga nanay na tumango-tango. May mga tatay na nagsabi pang, tama si Mang Rudy. Si Ati, Lim, Tumeo. Tanod, hindi ka abogado. Paano mo nalalaman ang mga yan? Ano bang pinag-aralan mo? Grade 6 ka lang, di ba? Biglang may sumigaw mula sa likod. Nga, tanod ka lang. Umeyos ka nga diyan. Pero si Mang Rudy, hindi gumalaw. Ngumiti lang siya ng mahina. Hindi to ako abogadong ngayon, sagot niya. Pero noong 1998, ako po ang pumirma sa desisyon ng Supreme Court laban sa isang mayor na gumamit ng calamity fund para sa kanyang bahay sa Forbes Park. Biglang may nagumpisang magbulungan ng malakas. Ano yun? Parang familiar. Hindi kaya. Si Mang Rudy, hinintay ang katahimikan. Tapos, dahan-dahan niyang inilagay ang mikropono sa mesa. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna ako. At habang umupo siya pabalik sa kanyang upuan sa likod, may isang matandang lalaki sa harapan na biglang tumeo at sumigaw. Hoy! Justice Rudy. Justice Rudy Santos ba kayo? Parang kidlat ang tumama sa buong barangay hall. Lahat nakatingin kay Mang Rudy. Lahat nakanganga. Lahat natigilan. At si Mang Rudy, ngumiti lang siya ng mahina. Hindi na po, sagot niya. Tanod na lang po ako ngayon. Patuloy sa susunod na kabanata, kung saan sasabog ang buong katotohanan. Kabanata 3, YNGMGA flashback ng nakaraan. Habang nakaupo si Mang Rudy sa pinakadulong sulok ng barangay hall, parang nawala ang ingay ng paligid. Ang mga tawa, ang mga bulungan, ang mga sigawan ng mga politiko, lahat nawala. Sa kanyang pandinig na lang naririnig ang tunog ng orasan sa dingding na tiktak-tiktak at ang mabigat na paghinga niya. Sa kanyang isipan, bumalik siya sa nakaraan. 1981, Diliman, Quezon City. Isang batang lalaki na payat, nakashoot ng sinelas na butas-butas, nakatayo sa harap ng gate ng University of the Philippines College of Law. Hawak niya ang isang sobre na manipis,
Iyon ang kanyang scholarship letter. Wala siyang dalang damit maliban sa 2 polo at isang maong. Ang kanyang ama, isang mangingisda sa Navotas, ay namatay ng maaga. Ang ina niya, labandera sa Maynila, ay nagbenta ng singsing pamana para may pambayad siya ng matriculation. Rudy, anak, sabi ng kanyang ina habang hinahatid siya sa bus terminal, huwag kang susuko. Mag-aral kang mabuti. Para hindi ka na maghihirap katulad natin. Pumasok si Rudy sa UILO. Walang kaibigan. Walang pera pangkap. Tuwing Sabado at Linggo, nagtatrabaho siya bilang janitor sa Malcolm Hall para may baon sa loons. Habang nagwawalis siya sa koridor, naririnig niya ang mga estudyante na nag-uusap tungkol sa mga kaso, sa mga libro ni Dan Pangalangan, sa mga debate sa moot court. Sa gabi, sa ilalim na maliit na lampara sa boarding house niya sa Area 2, binabasa niya ang mga libro na hiniram niya sa library. Hindi niya binibili kasi wala siyang pera. Nang mag-bar exam siya noong 1987, ika-negatibo 8 siya sa buong Pilipinas. Nagsimula siyang magtrabaho bilang clerk of court sa Regional Trial Court ng Pasay. Mula roon, naging prosecutor. Mula prosecutor, naging RTC judge sa edad na 35, isa sa pinakabatang judge sa buong bansa. Sa bawat desisyon niya, simple lang ang prinsipyo. Ang batas ay para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Noong 2005, hinirang siya ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Associate Justice ng Supreme Court. At noong 2012, sa edad na 52, siya ang naging pinakabatang Chief Justice sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng 8 taon bilang Chief Justice, si Justice Rodolfo M. Santos ang nag-akda ng mga desisyong nagpabago ng buhay ng milyon-milyong Pilipino. Ang desisyon sa Hacienda Luisita case na nagbigay ng lupa sa mga magsasaka. Ang desisyon laban sa pork barrel scam na nag-utos ng pagkakakulong sa mga senador na sangkot. Ang desisyon sa RA Law na nagbigay daan sa libreng gamot at serbisyo para sa mga mahihirap. At ang pinakakilalang desisyon niya, ang pagbasura sa martial law-like na batas na sinusubukan ipasa ng isang makapangyarihang pamilya politiko. Dahil sa mga desisyong ito, maraming kaaway si Justice Rudy. May mga nagbanta sa buhay niya. May mga naglagay ng bomba sa sasakyan ng kanyang driver. May mga nagpadala ng sobre na may bala sa kanyang opisina. Ang kanyang anak na babae, si Ate Carla Santos, ay nakatanggap ng death threat sa school. Isang gabi ng 2019, nakaupo siya sa kanyang opisina sa Padre Faura. May hawak siyang sulat. Isang liham mula sa isang magsasaka sa Negros na nagpapasalamat sa desisyon niya sa lupa. Sa likod ng liham, may larawan ng isang batang babae na nakangiti habang may hawak na sertipiko ng lupa. Biglang may kumotok. Ang kanyang security aide. Your Honor, may mga tao raw sa labas. Galing daw sa Malacanang. May offer daw po. Alam niya na ang ibig sabihin noon. Impeachment. O kaya'y mas malala. Kinaumagahan, nagdaw siya ng press conference. Sa harap ng lahat ng media sa bansa, inianunsyo niya ang kanyang pagre-retiro. Hindi ko na kaya pang makipaglaban sa loob ng sistema, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin noon, susuko na ako sa laban para sa hustisya. Maglilingkod pa rin ako sa ibang paraan. Walang naintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ng press conference, umuwi siya sa kanilang lumang bahay sa Navotas. Isinara niya ang lahat ng bank account niya maliban sa isa. Ibinenta niya ang mga sasakyan niya. Ibinigay niya ang lahat ng pera niya sa mga paborito niyang NG para sa edukasyon na mahihirap. At isang araw, tahimik siyang lumipat sa barangay San Roque. Kumuha siya ng trabaho bilang barangay tanod. Walang nakaalam. Ni ang kanyang dating mga kasama sa Korte Suprema, ni ang mga kaibigan niya sa legal circle, ni ang kanyang sariling pamilya. Maliban sa kanyang asawa na pumanaw na noong 2015. Tuwing gabi, kapag natutulog na ang barangay, nakaupo siya sa harap ng maliit niyang bahay-bahay na gawa sa hollow blocks. May maliit na hardin ng kangkong at alubayti. Hawak niya ang lumang baston na gawa sa Nara.
Regalo ng kanyang ama noong naging abogado siya. At sa ilalim ng buwan, binubulong niya, "Mahal ko ang batas, pero mas mahal ko ang tao." Bumalik ang isipan ni Mang Rudy sa kasalukuyan. Nakaupo pa rin siya sa barangay hall. Ang mga tao, nakatingin pa rin sa kanya. Ang mga politiko, namumutla na. At sa kanyang loob, may sinabi siyang tahimik. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang magsisimula. Patuloy sa susunod na kabanata, kung saan sasabog ang buong katotohanan na magpapahiya sa lahat ng mapanghusga. Kabanata 4. Ang hangin sa barangay hall ay biglang naging malamig kahit bukas ang lahat ng bintana at umikot ng mabilis ang mga electric fan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Ang dating maingay na bulungan ay naging parang libing. Sa gitna ng stage, nakatayo pa rin si Mang Rudy. Hawak niya ang mikropono na parang hawak niya ang gavel niya noon sa Supreme Court. Ang baston niya ay nakapatong lang sa mesa, parang hindi na kailangan. Si Kapitan Delia Ramos ang unang nakabawi. Pilit siyang ngumiti, pero halatang pilit na pilit. Mang Rudy, Justice Rudy, kung totoo man yan, bakit ka nandito? Bakit ka naging tanod lang? Hindi ba sayang ang talino mo? Tanong niya, may halong pang-iinsulto pa rin. Biglang may sumigaw mula sa audience, si Aling Nena, ang tindera ng taho sa kanto. Tama, kung Chief Justice ka talaga, bakit mo kami pinabayaan? Bakit hindi mo kami tinulungan noon pa? Marami ang sumang-ayon. May mga nagsabi pang, nga, kung talagang bayani ka, bakit ngayon ka lang lumabas? Si Mang Rudy, hindi gumalaw ang mukha. Tumingin siya kay Aling Nena, matagal, puno ng lungkot at pagmamahal. Aling Nena, matagal na kitang kilala. Bata ka pa, nagbebenta ka na ng taho sa harap ng Supreme Court. Tuwing umaga, binibigyan mo ako ng libre kapag nakikita mo akong papasok na pagod. Hindi mo alam na ako yun. Pero ako, hindi ko makalimutan. Natigilan si Aling Nena. Biglang tumulo ang luha niya. Tumingin si Mang Rudy sa buong hall. Noong Chief Justice ako, maraming desisyon akong ginawa para sa mahihirap. Pero isang araw, napagtanto ko habang nakaupo ako sa aircon na opisina, nakatoga, may bodyguard, may mga batang namamatay sa kalsada dahil walang gamot. May mga magsasaka na nakakulong dahil lang sa utang na 5,000. May mga nanay na nag-iyakan dahil nawalan ng lupa. Huminto siya. Tumingin siya sa kisem, parang may nakikita siyang iba. Kaya nagretiro ako. Hindi ako tumakbo. Hindi ako sumuko. Lumapit ako sa inyo. Naging tanod ako para maramdaman ko ang totoong buhay ninyo. Para marinig ko ang mga hinaing ninyo tuwing gabi kapag nagpapatrolya ako. Para makita ko kung paano kayo tinatakot ng mga mayayaman. Para malaman ko kung saan talaga kailangan ang hustisya. Biglang tumayo si Konsehal Cruz. Namumula ang mukha, nanginginig ang kamay. Kung ganon, bakit hindi mo sinabi noon pa? Bakit mo kami pinahiyang ngayon? Dahan-dahan siyang nilapitan ni Mang Rudy. Tiningnan siya ng diretso sa mata. Edwin, anak ka ni dating Mayor Cruz na Navotas. Diba? Noong 2-0-1-0, ako ang nagdesisyon sa kaso ng inyong pamilya. Ang lupa sa Tondo na ipinagkakatiwala sa mahihirap, pero ginawa ninyong subdivision para sa mayayaman. Ako ang nagsabi na ibalik yon sa tao. At ngayon, ikaw ang nagsasabi sa akin na pinahiya mo ako. Natigilan si Konsehal Cruz. Parang sinampal. Naupo siya ng mahina. Si Ati, Victor Lim naman, tumayo. Pilit pa rin ang ngiti. Justice, kung totoo man yan, ano naman ang gusto mong patunayan dito? Na mas mataas ka sa amin? Si Mang Rudy, ngumiti ng malungkot. Hindi ko gusto patunayan na mas mataas ako. Gusto ko lang patunayan na ang hostisya ay hindi nasa tuktok ng gobyerno. Nasa baba. Nasa tao. Nasa inyo. Biglang may tumayo sa likod, si Kuya Boy, ang dating drug surrenderer na tinulungan ni Mang Rudy noon. Justice Rudy. Ako po si Boy. Noong 2018, ako po yung nahuli sa Bibles.
Pero ikaw po ang nagsabi sa korte na bigyan ako ng chance sa rehab, hindi kulungan. Salamat po. Salamat po. Sunod-sunod na tumayo ang mga tao. Isang beses, tinulungan niya ako sa hospital bills ng anak ko. Siya ang nagbayad ng tuition ng pamangkin ko. Siya ang nag-ayos ng away namin ng kapitbahay, hindi pulis. Siya ang nagbigay ng bigas ng bagyo. Lahat sila nagsasalita. Lahat sila umiyak. At sa gitization ng stage, ang tatlong politiko, si Kapitan Delia, si Konsehal Cruz, si Ati, Lim, nakatayo lang. Walang masabi. Si Mang Rudy, ibinaba ang mikropono. Hindi ko kailangang sabihing Chief Justice ako. Kasi sa barangay na, tanod lang ako. At masaya na ako roon. Pero bago siya bumaba sa stage, may isang huling tanong mula sa moderator na halos hindi na makapagsalita sa gulat. Justice, ano po ang mensahe ninyo sa amin ngayon? Tumingin si Mang Rudy sa lahat. Simple lang. Huwag kayong matakot magsalita. Huwag kayong matakot ipaglaban ang tama. Kahit tanod lang kayo. Kahit tindera lang kayo. Kahit janitor lang kayo. Kasi ang tunay na hukom, hindi nakatuga. Ang tunay na hukom, kayo. At sa sandaling iyon, ang buong barangay hall ay napuno ng palakpakan na parang kulog. Hindi na tawa. Hindi na pang-iinsulto. Paggalang na. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Justice Rudy Santos ay naluha. Patuloy sa susunod na kabanata, kung saan magbabago magpakailanman ang Barangay San Roque. Kabanata 5. Pagkatapos na mahabang palakpakan na parang hindi na matatapos, tahimik na namang naging muli ang barangay hall. Pero hindi na yung katahimikan ng kahihiyan o pagkamangha. Ito yung katahimikan ng mga taong may natutunang malalim. Si Mang Rudy, Justice Rudy, tulad ng tawag na sa kanyang ngayon, ay bumaba na sa stage. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa kanyang upuan sa pinakadulo, sa tabi na electric fan na umikot pa rin ng mabagal. Pero sa pagdaan niya, isa-isa nang tumatayo ang mga tao. Una si Aling Nena, ang tindera ng taho. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Rudy at hinaplos ito ng mahina. Justice, pesensya ka na kung hindi kita nakilala noon. Salamat po sa lahat. Sabi niya habang tumutulo ang luha. Sumunod si Kuya Boy, ang dating drug surrenderer. Yumakap siya ng mahigpit kay Mang Rudy. Justice, kung hindi dahil sa iyo, nasa kulungan pa ako ngayon. Salamat to sa pangalawang buhay na binigay ninyo sa akin. Sunod-sunod na. Mga bata na tinulungan niya sa school supplies. Mga matatanda na binigyan niya ng gamot. Mga nanay na binigyan niya ng bigas nung bagyo. Lahat sila lumalapit. Lahat sila umiyak. Lahat sila nagpapasalamat. Sa stage, ang tatlong politiko ay nakatayo pa rin. Arang mga estatwa na natunaw ang yelo. Si Kapitan Delia Ramos ang unang gumalaw. Dahan-dahan siyang bumaba sa stage, lumapit kay Mang Rudy at yumuko. Justice Rudy, hindi ko po alam. Pasensya na po talaga. Hindi ko po alam na kayo pala ang nagligtas sa marami sa amin noon pa. Isensya na po sa lahat ng masasakit na salitang sinabi namin. Sumunod si Konsehal Edwin Cruz. Namumula pa rin ang mukha, pero may luha na sa mata. Justice, anak ako na mayor na hinusgahan ninyo noon. Tama po kayo. Mali po ang ginawa ng pamilya namin. Pasensya na po. At salamat po sa hostisyang ibinigay ninyo sa mga mahihirap. Huli si Ati. Victor Lim. Inilagay niya ang briefcase niya sa lemesa, lumapit at hinawakan ang dalawang kamay ni Mang Rudy. Justice, ako po ang prosecutor noon sa pork barrel case. Kayo po ang nagbigay ng lakas ng loob sa amin na ipaglaban ang kaso kahit na may mga banta. Hindi ko po alam na kayo pala ang taong yon. Isensya na po sa lahat ng pang-iinsulto ko kanina. Si Mang Rudy, ngumiti lang siya. Hinaplos niya ang balikat nilang tatlo. Hindi ko kailangan ng sorry. Ang kailangan ko lang ay baguhin ninyo ang inyong mga sarili. Para sa barangay, para sa tao. At sa gabing iyon, nagkaroon ng botohan. Hindi na debate.
Boto na kung saan pupunta ang 15 milyon na barangay funds. Una, ang proposal ni Kapitan Delia, bagong barangay hall na may aircon at elevator. Walang nagtaas ng kamay. Pangalawa, ang proposal ni Konsehal Cruz, CCT at high-tech na sistema. 2 tao lang ang nagtaas ng kamay. At ang huling proposal na biglang isinulat ni Mang Rudy sa isang pirasong papel at ibinigay sa moderator. 15 milyon para sa mga sumusunod. Libreng tubig sa Purok 5, 6 at 7. Bagong Poso Negro sa lahat ng Purok. Scholarship para sa 200 na estudyante. Libreng gamot sa health center. At pabahay para sa 20 pamilyang nasalanta ng bagyo. Nang itanong ng moderator, sino ang sumasang-ayon sa proposal ni Justice Rudy? Halos lahat ng tao sa hall, sabay-sabay na nagtaas ng kamay. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanalo ang mahihirap. Pagkatapos ng botohan, lumapit ang lahat kay Mang Rudy. May mga nag-request na magpa-picture. May mga nag-request na magpa-autograph. May mga bata pang humingi ng blessing. Pero si Mang Rudy, tahimik lang siyang ngumiti. Hindi niyo na ako kailangang tawaging justice. Mang Rudy lang ulit ako. Tanod ninyo pa rin ako. At sa labas ng barangay hall, habang nag-uwian na ang mga tao, may isang batang lalaki na lumapit sa kanya. Mga 10 taong gulang. Hawak niya ang maliit na notebook. Mang Rudy, justice po, pwede po bang maging katulad ko kayo balang araw? Ngumiti si Mang Rudy. Hinaplos niya ang ulo ng bata. Pwede. Basta tatandaan mo, hindi mahalaga kung ano ang hitsura mo, kung ano ang trabaho mo, o kung gaano kalaki ang bahay mo. Ang mahalaga, gaano kalaki ang puso mo para sa kapwa. At sa gabing iyon, habang naglalakad pauwi si Mang Rudy sa kanyang maliit na bahay-bahay, may mga bata pang sumusunod sa kanya. Inatawag siyang Justice Tanod. Justice Tanod. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi na siya nag-iisa sa kanyang paglalakad pauwi. May mga tao nang kasama siya. May mga tao nang nakakaalam kung sino talaga siya. At may mga tao nang naniniwala ulit sa hustisya. Patuloy sa huling kabanata, kung saan may isa pang lihim na ihahayag ni Mang Rudy na magpapayak sa lahat. 1 linggo pagkatapos ng grand debate, tahimik na ulit ang barangay San Roque, pero iba na ang tahimik. Hindi na yung dating tahimik na puno ng takot at bulungan. Tahimik ito na puno ng pag-asa. Nagsimula na ang mga proyekto. May mga truck na nagdadala ng tubo para sa tubig sa Purok 5. May mga nagtatayo ng bagong Poso Negro at may mga estudyanteng nakangiti habang tumatanggap ng scholarship forms. Sa health center, may bagong gamot na gamot. At sa dating bakanting lote malapit sa ilog, nagsisimula na ang pundasyon ng 20 maliit pero matitibay na bahay para sa mga nasalanta ng bagyo. At si Mang Rudy, tanod pa rin siya. Nagpapatrolya pa rin tuwing gabi. May baston pa rin. Pero ngayon, kapag dumadaan siya, hindi na siya tinatawag na Mang Rudy lang. Justice Tanod, sigaw ng mga bata. Lolo Justice, tawag ng mga matatanda. At siya, ngiti lang at kumakaway. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may isang itim na van na huminto sa harap ng maliit niyang bahay. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, may suit na salamin at may dalang malaking envelope. Justice Rudy po. Tanong niya ng may paggalang. Ngumiti si Mang Rudy. Tanod lang po ako dito, kuya. Pasensya na po. Pero may ipinadadala po ang Office of the President. Binuksan niya ang envelope. May sulat sa loob at isang maliit na kahon. Binasa niya ang sulat ng tahimik. Mahal na Justice Rodolfo M. Santos. Dahil sa inyong walang sawang paglilingkod sa bayan, kahit sa pinakasimpleng paraan, kami po ay nagpapasalamat. Ipinagwutos ng Pangulo na ibalik sa inyo ang inyong buong benepisyo bilang dating Chief Justice, kasama ang lahat ng back pay mula nang magretiro kayo. Bukod pa rito, hiniling ng Pangulo na kayo na ang mamuno sa bagong komisyon na mag-iimbestiga sa korupsyon sa local government units sa buong bansa. Hindi namin po makakalimutan ang inyong sinabi ninyo, ang hustisya ay nasa tao.
Kaya namin kayo hininte para kayo na ang maging mukha ng hustisyang iyon ulit. Kung tatanggapin ninyo, bukas na bukas din po, may helicopter na ang magsusundo sa inyo papuntang Malacanang. Nagmamahal, ang Pangulo ng Pilipinas. Hawak niya ang sulat. Tahimik siya ng matagal. Tumingin siya sa maliit niyang bahay-bahay, sa kangkong at alugbati sa hardin, sa lumang upuan na gawa sa kahoy na nara. At tumawa siya, mahinang-mahina. Pasensya na po, Pangulo, sabi niya sa hangin. May trabaho pa po ako dito. Isinara niya ang envelope, ibinalik sa lalaki. Pakibalik na lang po. At pakisabi, salamat. Pero mas masaya ako kapag tanod lang ako. Natigilan ang lalaki. Justice, sigurado po kayo. Ngumiti si Mang Rudy. Sigurado na sigurado. Umalis ang van. At si Mang Rudy, pumasok sa loob ng bahay. Pero hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Kinaumagahan, linggo, puno ang barangay hall ulit. May misa ng pasasalamat. At pagkatapos ng misa, may sorpresa raw. Nasa harap si Mang Rudy, nakauniforme pa rin ng tanod. Sa harap niya, nakatayo ang buong barangay, mga bata, matanda, nanay, tatay, kahit mga dating kalaban niya sa politika. Si Kapitan Delia ang unang nagsalita. Justice Rudy, hindi namin kayang tawagan kayong tanod na lang ulit. Dahil para sa amin, kayo na ang tunay na leader ng barangay na to. At isang malaking tarpaulin ang binuksan sa likod niya. Nakasulat doon sa malalaking titik, Justice Rudy Santos Aveni. Dating kalye ng barangay San Roque. At sa ibaba, sa taong nagbigay ng hustisya, hindi sa korte, kundi sa puso ng bawat isa sa amin. Sabay-sabay na umiyak ang lahat, peti mga lalaki. At ang pinakamalaking twist na hindi inaasahan ng kahit sino. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Mga 80 taong gulang na. Nakasuot ng simpleng duster. Hawak niya ang isang maliit na frame. Justice Rudy, anak. At inabot niya ang frame. Isang lumang larawan iyon. Isang batang lalaki na nakasuot ng toga, kasama ang isang matandang babae na nakangiti. At nakasulat sa ibaba, para kay Rudy, ang aking apo. Mula kay Lola Rosa, 1,987. Biglang tumulo ang luha ni Mang Rudy. Sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng lahat, Lole, bulong niya. Ang matandang babae na laging binibigyan niya ng upuan sa jeep, na laging binibigyan niya ng bigas, na laging tinutulungan niya sa pagtawid sa kalsada, siya pala ang kanyang lola na akala niya'y namatay na noong 1975. Hindi pala. Nagtago lang ito sa probinsya dahil sa takot sa mga kaaway ni Mang Rudy noon. At ngayon, sa harap ng buong barangay, niyakap niya ang kanyang lola ng mahigpit. At ang buong barangay, umiyak kasama niya. At sa huling sandali ng kwento, habang yakap-yakap niya ang kanyang lola, may isang batang babae na lumapit, mga 12 taong gulang. Hawak niya ang maliit na baston na gawa rin sa nara. Lolo Justice, gagawin ko rin po ang ginawa ninyo. Maghihintay po ako kahit ilang taon para makapaglingkod sa tao. Ngumiti si Mang Rudy. Kinuha niya ang baston niya at inabot sa bata. Sige, hawakan mo ito. Balang araw, ikaw naman ang magiging justice tanod. At habang tinatanggap ng bata ang baston, may isang malakas na palakpakan ulit ang umalingaungaw sa buong barangay. Hindi natawa ng pang-iinsulto. Palakpakan ng pag-asa. Palakpakan ng pagmamahal. Palakpakan ng tunay na hustisya. At sa labas, habang tumitingala si Mang Rudy sa langit, may bulong siyang narinig sa hangin. Salamat, anak. Natupad mo na ang pangarap ko. At doon na natapos ang kwento, o hindi pa pala. Kasi sa susunod na kwento, tinawanan ang isang security guard sa isang 5-star hotel. Hindi alam ng lahat na siya pala ang nagmamay-ari ng buong hotel chain na yun at ang kanyang unang bisita. Ang dating Chief Justice na si Rudy Santos, nang ngayon ay simpleng tanod lang ulit. Magkikita sila ulit. At magsisimula ulit ang isa pang kwento ng hustisya. Abangan. Salamat sa panonood.
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-bell dahil ang susunod na kwento mas magpapaiyak, mas magpapagalit at mas magbibigay ng pag-asa. God bless po sa inyong lahat.